saan ako nakatira. Sobrang bihira. Kasi doon ako nakatira. Ipapanawin niyo ako ng lugar. Alam ko lahat eh. Nagpagagan ako eh. 5 months ako tumira lang eh. Diba ako lang yung kilala nyo? Porket ako yung na-post. Dapat ako na. Ako yung patisapasan ako. Mahiya na lang. Hoy Karen, kilabutan ka. Yung mga nagsasabi sa akin na bakit tong kabit na to yung tinitira ko ngayon at hindi yung asawa ko, please pakinood lahat ng mga naunang contents ko. Ang una kong binira yung asawa ko dahil unang-una sa lahat, siya talaga ang numero unong may kasalanan dito. At alam ko yon. Hindi pa naman ako tapos maningil eh. Antayin nyo. Pero ikaw, yes, nakabit ka. Hindi mo pwedeng gamitin yung trabaho mo para makaalis ka sa kasalanan mo. Dahil alam mo yan sa sarili mo na hindi kayo hanggang trabaho lang ni Patrick. Alam mo yan, minahal mo yung asawa ko. Tama? Nagkaroon kayo ng relasyon outside of your work. So please, wag mong gawing excuse yan. Oo, mali ng bugok kong asawa. Siya talaga ang numero unong nagkamali dito, pero mali ka rin. Huwag mo sa akin sabihin hindi, dahil sa bibig mo mismo lumabas, diba? Nasabi mo pa kay Patrick, dapat hindi na lang kita sinauli dyan sa asawa mo kung alam ko lang na magkakaganyan kayo ulit. Dapat ka di mo na lang sinauli. At yung iyo na, bagay naman kayo. Napakarami mong panahon para i-message ako at humingi sa akin ng paumanhin dahil sinira mo yung pamilya ko. Sinira nyo ni Patrick. Sinaktan nyo ako at sinaktan nyo yung mga anak ko. Diba? Sobrang dami mong time nakausapin ako eh. Pero anong ginawa mo? Nag-live ka. Nagpapapansin ka. Kumukuha ka ng simpatya. Or I don't know whatever purpose ang meron ka kaya ginagawa mo yan imbis na lumapit ka sa akin. Alam mong sinusuyo na ako ni Patrick. Bumabalik na sa akin ng February. Pero dire-diretso kayo, diba? Kaya nga kayo naputol kasi hindi na ako ulit nakaalis. Kaya wala kayong chance sumalis eh. Ang huling alis ko, Taiwan. Kaya nga nakaisa pa kayo eh. Kasi wala ako dito sa Pilipinas. Mo sinasagat yung pasensya kong kabit-kat. This battle is very personal for me because I am fighting for my rights as the legal wife and also for you hurting my kids. Kaya sa mga nagsasabi sa akin na bakit ang pinuputukan ko ngayon is yung kabit, dapat lang. Dalawa kayo ni Patrick. Bakit hindi ko dinadama yung ibang mga babae na naibuk ni Patrick? Kasi yun ang literal na trabaho lang. Pero ikaw nagkaroon kayo ng relasyon. Ha? Kaya tumigil ka, huwag ka mag-act innocent. Ikaw, alam mo. Kilala mo ko. Kilala mo yung mga anak ko. Kaya tumigil ka. O patitigilin kita. O pati yan ako yung 15 years old pa lang ako nung nakakala lang. Pidimas ka lang ako sa pag-ano. Marami nga siyang babae. Hindi ko nga mag-get yung mga ibang rock na ayaw yung bayan. Hindi ko alam. Hindi nga ako yun. Kasi nga nakilala ko siya sa work ko. Ang binabayaran niya sa amin oras tsaka anak. Gabi-gabi siya nandun. Gabi-gabi siya nagbabayad ng anak. Kaya yung binabayaran sa amin oras tas anak, sisihin kami. Yung rock na dami na lang yung pagiging rock pa dati. Tapos namin. Kaya hindi ko mag-gets. Akala nila di na pala ako nakilala ko sa work now. Hindi mo ako makikilala kung di ka pupunta sa trabaho ko. Kasi hindi naman kami pinupost sa social media. Kahit ma-stop niyo yung page ng ano namin, ng KTV, walang babaeng pinupost kasi yung KTV namin restaurant talaga yun. Extra na lang kami babae, kaya nga ang suot namin casual lang eh. Hindi nyo kami makikita nakamong gown, nakamong dress, walang ganun. Ang binabayaran sa amin, ladies dress, oras. Hindi mo kami makikilala kung di ka pupunta sa trabaho. Hindi kami magpo-post na punta kayo dito, na looking for booking, gano'n, available now. Hindi kami magpo-post ng gano'n. Kaya lahat ng nakilala nila mga babae, nakilala nila yung kasi pumunta sila sa trabaho, o magpapashoot up, mamimili sila. Ganun naman eh. Kaya hindi ko mag-gets na sasabihin nila na kilala mo naman si ano mo naman may ganito. Kaya
guys, 2 months na akong wala doon. As in, 2 months na alam ng friends ko yan. Actually, 3 months na ngayon. Kasi nagka-boyfriend ako. Yung boyfriend ko, nakilala ko rin doon. And umalis ako dahil sa boyfriend ko. Nag-resign ako kasi sabi ko na ako sa taon, kasi na ako sa ganito, ganyan. Pero different stories yun. So ngayon may boyfriend ako. Kasi tinanong nila kung paano yun. Ginalis ako ng tao yun para hindi ako magtrabaho sa ganun. Tapos ngayon pinangandahan niya sa akin na pupuk ako na okay ako. Kaya naawa na lang din ako ngayon sa boyfriend ko. Kung ano-ano nababasa. Pero ano ba magagawa ko? Pwede ko ba sabihin wala lang yun? Kasi kung may taong magiging honest ako sa kanya dapat eh. Ang mahirap pa nadadamay yung mga katrabaho ko. Hindi ko mag-gets pa kahit yung trabaho ko ng 2020 pinadamay yung mga kawit ko. Kaya sabi ko, sumabayin na lang sa'yo talaga yung iba na kahit walang alam. Wala naman ako eh. Hindi naman kasali. Basta gusto ko lang i-clarify na wala akong kahit anong social media account. Ito lang IG, naka-private pa ko. Hindi ko alam kasi ang nang-hack ng Facebook ko noon lalaki. Naka-call ko din siya. Tapos sabi niya sa akin, magmakaawa ka muna bago ko hindi ikalat. Umiyak-iyak pa ako. Alam mo ginawa ni Gabo? Kinabakas ako na. Sinan sa lahat. Sinan sa GC, sinan sa mga kaklase ko. Parang overnight trending din ako nun. Wow, pati sa teacher, sabi ko nga kaya triggered ako guys. Oo, tanggap ko naman na yung Pasko eh. Nakahin na ako kasi 2 years ko yung pinaghirapan eh. 2 years ko yung overcome. Pero hindi ko magets, hindi nyo naman alam yung story. Isipin mo, nag-exploit kayo ng ng minor. Tapos yung mga video pa na yun, inak sa akin. Hindi ko naman yung kusang pinos kasi kung kusang pinos yun, sige, gamitin niyo against me. Pag kusang pinos, kapag ako mismo nagkalat sa sarili ko, pinaya ako sa sarili ko, wow! Yung problema, hindi ko nga siya kusang pinos, bigkat na ako dun. Ayan yung itsura kong masasabi ko kung bigkat ako. Pamatay na hirap na hirap ako. Hirap na hirap ako makamove on doon. Tapos ngayon, ibabalik-balik nyo lang, nakaskip na yung alam kayo sa lahat. Okay na. Kaya nga sabi ko, sana kumita na. Sana kumita ng marangal yun. Yung nagkakalat, yung nagbabenta ulit na yun. Okay na kaya naman ba nila pag nabenta nila yun? Hindi mo ba yan, Gabo? Tulog ako sa rawal mo naman. Si Marga, hindi ko pa si Marga sa rawal. Hindi ko lang maging friends yung mga yan. Yung mga nakikita niyo mga kasama ko sa Facebook, lately ko lang naging friends. As in lately lang, siguro wala pang isang buwan. Nadama yan ang mga matagal ko ng friends yung mga kaidaran ko kasi yun yung mga schoolmate ko dati. Hindi naman ako nagpapalit ng friends and hindi rin naman sobrang dami ng friends ko. Kasi nga na nagtatrabaho ako, hindi naman ako umuwi dito. Sobrang bira ko umuwi. Ano nito? Kasi nga ba talaga ikonto pa yung Pasko? Parang hindi kasi, parang uncountable kasi. Pero nung nag-work kasi ako, nag-HIV pass ako and usually naman talaga meron. Kailangan din meron kang medical record. Kailangan pa nga may police clearance ka eh. Para makapagtrabaho ka. Ano yun, depende yun sa papasukan mo kung sobrang putyo-putyo. Tsaka ang over kasi ang meaning nun. Alam niyo ba meaning nun? Bago kayo nagtatanong, magkakaiba yung mga over sa nagtatrabaho sa bar. Sobrang iba tawag sa kanila. Hindi, nadama yung mga friends
sa buhay nila. Hindi. Kasi sobrang kahit ko na wala akong pinagsasabihan ng kahit ano, even friends ko, wala. Kahit yung mga nabahante nga ng reply ko, ano daw comment ko, ano daw mag-explain daw ako. Sabi ko na lang, paniwalaan nyo. Paniwalaan nyo na lang muna yung paniniwalaan nyo. Kasi mahirap kasi isipin mo mag-explain ako. Tapos may sasabihin na naman sa akin. Magugulo yung story. Kaya sige na, ikwento nyo na. Okay na. Diba? Kasi hindi ko naman talaga alam ano yung kaya nilang gawin against me. Hindi ko naman alam kung hanggang saan naabot yung mga tao para sirain ako. Kasi yung iba sobrang like sobrang wala nang boundaries. Alam mo parang hindi na tao. Sobrang invested sila sa chika. Na kung ikaw kung sa inyo nangyayari, paano ba hindi nga rin pakaramdam? Nasabi ko nga grabe yung switch up. Yung mga pinagkatiwalaan ko, yung mga friends ko. Doon kasi ako. Na ang sa side lang naman nila, hindi sila nagtotolerate ng anything. Pero ang akin pa rin, kilala ko, may pinagsamahan tayo. Gano'n ko yung talangin mo muna ako na kahit ano masasabi mo, anong thoughts mo. Then tsaka ka mag-judge. Pero yung hindi na tayo nag-uusap man lang. Medyo naging close naman tayo dati. Nagtapos tayo ng friendship na goods tayo. Tapos ngayon, grabe yung pinagsasabi mo na hello? Diba? Kaya ba na, hindi ko makakabit sa'yo. Bakit ko ewan ko yung mga natuturo about sa thinking nito. Hindi ko talaga alam. Hindi na ako nakikipag-ibigan kahit kanino. Sobrang limited na lang ng friends ko ngayon. Pero sabi ko nga, kahit pala limited, kahit pala yung mga long time mo ng friends, kung may history na kayo, may bonding na kayo, kaya ka pa rin tanungin. Kaya ka pa rin tablayin. Kaya nga sabi ko, take it or put it in. Nakalala ko na naman ngayon. Paulit-ulit na lang. Ngayon alam ko na kung sino yung mga final na friends ko. Alam ko na kung sino yung mga itatrust ko. Kasi kala ko sila na eh. Kala ko yun na yun eh. Diba? Akala ko, ayun yung mga tao nag-wish na maging happy ako. Na makamubon ako sa lahat. Hindi, baliktad pala. Totoo pala na. Pag may mga nagawa siya mo, papakaano naman ng tanong mo. Wala naman sa akin kayo kasi limit ng kwarto na. Dapat may ka 10,000 mo. Kaya masama lang, hindi naman kasi ako sobrang nahihit sa ngipin ko. Oo, conscious ako sa ngipin. Pero kasi that time, 10 years old ako, ano pang alam ko sa pag-aalaga sa sarili ko noon. Aminado naman ako naman ko noon. Pero promise yung brace ko talaga 2023 pa. August 2023 pa yung brace ko hanggang ngayon. 2 years na ako naka-brace dahil hindi ko alam mga circulation nila may nagbayad ng brace ko, may ganito ganyan. Sobrang arte ako sa ngipin, nakakailang lipat na ako ng dentist kahit saan ako magpunta. Kapag wala ako napag-adresan, magpapatanggal ako ng brace, magpapapalit ako sa ibang dentist, promise. Kaya hindi ko mag-get. Kaya kailangan naman yung pinag-iipit ko paulit-ulit, hindi ko naman kasi siya insecurity. Nagpag-isa ko sa IV, meron siyang branch sa Maliwan, tapos meron din siyang branch dito. Lesson naman na sa akin, sobrang laking lesson niya, as in, sinasabi ko kasi puro titignan ko lang yung negative. Parang hindi ko lang din in-admit, diba, na minsan ako nagkaroon ng mistake, na mali naman talaga desisyon ko sa buhay. Hindi ko lang nagsisisi sa tawid. Hindi ko parang nagsisisi sa ibang yung mga nangyari sa net mo. Kasi ang dami ko naman time para mag-think eh, bakit pinasok ko yung gano'n, bakit ganito ko yun. Diba? Lesson talaga sa akin, kaya sabi ko nga, thank you pa daw. Hindi naman lahat naintindihan ko, hindi ko naman na kailangan maging people pleaser. Kasi ano bang magiging ko kapag lahat kayo nagtiwala na sa akin, kapag lahat kayo nagustuhan niyo ko. Diba? Eh, hindi naman tayo nakakakilala personal eh. And sobrang, diba, ang social media naman talaga, kung ano lang yung malaman niyo, well. And ako, aminado naman ako, manan din ako, kung ano yung mag-circulate na news, ayun yung paniniwalaan ko, chika eh.
Kaya sabi ko nga, hindi sa unbatted ako. Ayun pa yung isa kong nagagat na comment. Kahit marami nagmo-notes na friends ko ha. Na sobrang unbatted ako. Kasi diba? It's unbothered. Unbothered. Hindi unbutter. And please don't talk about boundaries. Kasi wala ka nun. Nung kumabit ka sa asawa ko. Hindi mo naman siguro sasabihin sa asawa ko na sana hindi na lang kita binalik dyan eh. Kung alam ko lang napapalayasin ka ulit. Kaya please, wag mong sabihin na yung ginawa mo, trabaho lang. Kasi alam nating lahat na yung nangyari sa inyo ni Patrick, hindi yun hanggang trabaho lang. Kung yung pag-live mo na yan, inilaan mo para kausapin ako, kahit man lang humingi ka ng tawad sa akin dahil alam mong nasira mo yung pamilya ko at nasaktan mo ko at mga anak ko. Baka sakasakali na spare kita. Pero hindi eh. Nilaan mo yung time mo, nakapag-live ka pa. But a single message for me, wala. See you when I see you. Last time nag-live lang ako nag-story lang ako ng TikTok ko tas picture. Sabi ko nga, hindi ako unbothered. Hindi ko lang kailangan ipakita ganun. Kasi kayo, anong mararamdaman nyo? Kung kayo yung, diba, kayo na yung, kayo na yung sinabing kayo eh. Kayo may kasalanan. Kung baka hindi kayo victim. E di parang unbothered pa nun. Pa-victim pa ako. Kapag nakita nyo, umiiyak-iyak ako. Ganun. Kaya sabi ko, hindi ako battered. Sobrang battered ako. Pero kasi, kung puro yung negative yung tip-tip na parang nangyari sa buhay ko. Diba? Hindi ko na lang sabihin dito na, please, tigilan nyo na. Sabi-sabi mo na, gantungan yan. Pwede ko siya sabihin, pero hindi ko siya gagawin. Kasi hindi pa naman kailangan mag-break out ka na. Kaya hindi ako mayabang mag-live. Nakikipagkantuhan na ako. Hi, Abby. Ba't dami akong gamit mo? Sana kape, hindi na ako makalabas. Paano ako magkakape? Wala namang pangit. Hindi ko din naman kasi alam kung sino ka ba nang babasahan. Kung minsan alam ko may mga lalaki rin eh. Sobrang grabe ako magbasa ng comments pero nasasaktan lang din kasi baka nga pinatigil na rin ako magbasa. Hindi ako okay, katutusin. Kailangan naman talaga ito sa consequence lang, diba? Ang masama lang kasi na-expose na ako bilang ganun. Hindi naman pwedeng sa lahat ng pupuntahan ko sasabihin ko, hindi ako ganun, hindi ako ganyan. Bakit ako makikipagawin? Diba? Alam niyo bakit di ako makalabas? Sabi ko nga sa inyo, may mga taong sumusobra na. Like, wala nang boundaries. Wala nang boundaries. Alam niyo ginagawa? Pinipicture ako? Tama ba yun? Tsaka kahit hindi sila magsalita, alam ko minumukha nila ako eh. Ikaw pang magiging taong-taong ka, bakit pag may tumitingin sa'yo, na hindi mo naman kilala, pero tinitingnan ko, hindi ako takot sa kanila. Ang akin lang pinoprotektahan ko lang din yung space ko. Mas okay na yung limited lang na nakakaalam ko nasa ako kung anong ginagawa ko. Business needs to be sorted out between them. People should be quiet. A lot has been going on. Let us mind our own business. Oh, thank you, Ali. Happy birthday. Hello. Sorry, di ako nakapunta. Sobrang ang dami kong na-miss na events ng friends ko. Well, ako naman na yung umiiwas. Kaya sabi ko, kung pumunta ako, magpupost lang ako ng single, diba? Sino ba ako? Mamaya, pagpunta ko dun sa event mo kaibigan ko, ako pa yung kausapin ng mga tao nagtanong kasi curious kasi ganito ganyan. Kaya nga, pati sa'yo, pinitiis ko sana. Ito pa nga, ito pa nakakatawa. Ewan ko kung matatawa ko malulukot ako eh. Ilang taon ko na sinasabi mag-aaral ako, paulit-ulit. Ngayon sabi ko sure na, naging point ako, may school ako sa magpapasukan. Nangyari to. Wala na. Sabi ko, ito next year na lang eh. Kung hindi man next year, wala. Kinailangan ko kasi huminto sa work, ay sa school kasi nga nabuhay ko ako. Well, napagsabay ko sa
paano paguguti ang puso ng mga yun, promise. Ako pinakabata sa amin, nung alam na nila yung real age ko, hindi nila ako pinapabayaan. Pagpaplansya nila ako ng uniform, pagigisingin ako, kapag pwet na puyat ako. Minsan pag ayoko nang mag-inom, sasaluhin nila yung anak ko pag may sakit ako. Kaya kahit wala naman ako sa ganung life, wala na ako sa ganung work, still, hindi ko sila pwedeng kalimutan. Hindi ko kaya nakalimutan sila. Kasi kakampi ko pa rin naman sila. Minsan ko sila naging kakampi, minsan ko sila nakatrabaho. Diba, hindi naman pagiging proud yan pag pinagtanggol nila ako eh. Kaya lang naman ginagawa ko kasi kilala nila ako. Araw-araw pa naman kami magkakasama. Naka-stay-in pa kami. Halos magkakalibin kami pero puro kami babae. Diba? Hindi kasi ako nakaka-receive ng message. Hindi ako nakaka-receive ng message kahit saan. Kahit sa messenger. Kaya siguro wala. I guess walang nagtatrat. Pero alam ko may mga ibang nag-chat sa parents ko. Which is nalungkot ako. Kasi labas naman yung magulang ko. Hindi mo kasi pwedeng sabihin sa isang tao na mali yung pinalaki yung isang bata. Kasi wala namang may alam. Wala may alam. Kaya sabi ko wala silang karapatan na sabihin bullshit yung magulang ko. Wala point ang magulang. Kasi wala kayong magulang sinacrifice para sa akin. Kaya ako pa rin nagsasabi niya. Ako ay nasasaktan, ako pa rin yung nagsasabi. Kasi sabi ko yung usapan pag magulang. And kahit gaano kagaling magpalaki yung magulang mo, patanda tayo, hindi naman tayo pagkakalahat tayo sa sariling desisyon sa buhay. It's just that, namamali pa rin naman talaga. Kasi hindi naman lahat tama eh. Diba? May kilala ba kayong tao na never nagkaroon ng maling desisyon sa buhay? Basta ako wala eh. Eh, totoo naman din yung sinasabi na iba, hindi ko naman ibigin eh, diba? Nasa gantong age naman talaga, ito yung age na nag-explore na mali-mali sa buhay. Hindi nga ako sinanag-start, paulit-ulit, bakit kasi siraan sarili ko, bakit kasi sabihin 18 ako, eh samantalang alam sa trabaho ko, 19-20 ako. Wala akong alam doon, lahat ng friends ko sinasan sa akin yun. So, ito na lang, kung ako sinanag-start, paano ko siya nakabidyo ko? Yun na lang guys. Ewan ko din eh, paano ako nakakabidyo ko yun? Diba? Kahit naman maglabas ka ng side mo sa public, wala pa rin maniniwala kasi mas kampi pa sila sa kamera. So, may kaso quiet ka na lang kaysa explain mo sarili mo, alam mo sarili mo totoo. Yun naman talaga. Sabi ko naman kasi, wala naman ako nalaman ang truth, pero hindi naman din nakak-deserve malaman ng truth. Kasi sorry pero totoo naman eh, at the end of the day, wala naman tayong pakasuboy ng isa't isa. Ang sabihin natin magalit kayo sa akin. Nabashare ako sa Facebook, nasabihan niyo ako na masama ng comment kayo sa picture ko ng masama, minok niyo ako, whatsoever. After na, ano ba mangyari? Hindi ba kayo makakatulog because of me? Hindi na ba kayo gaganahan mag-work, gawin yung mga gusto niyo? Masasatisfy kayo gawin yun, pero after that, wala nga. Hindi naman habang buhay, hit mo ko. Hindi na naman habang buhay. Andiyan yun, kasi kung sabi natin nasa social media, siguro hindi na mabubura. Hindi ko naman lahat kayang ipabura, wala rin naman ako kaya ng gano'n. Hindi naman lahat mag-please ko na burahin, i-delete, gano'n. Pero after ba, may nangyayari pa? Kaya nga quiet ako. Sobrang quiet ko. Sabi ko nga sa ganyan na comprehensive, at least ako wala akong sinasabing masama. Ang pinag-protect ako lang yung personal ko na kasi labas na yung family ko guys, labas na yung work ko, pero din namin yung work ko, diba? Ano ginawa ko? Nagtatak pa rin ako, nagtatak ako sa inyo kahit sobrang uncomfortable nun. Kasi sila pang babae, sasabihin ako, dati nag-talk ako, dati nag-ganto ako, wala nga amin.
tapos nagtago, kaya minura-mura ko. Mura ko talaga siya, sabi ko tangkin na. Ba't nga ako sinisiraan ng ganun? Tapos hindi ko pa mag-gets ito na lang. Kung sabi sa akin yung nanabis pa, bakit niya naman sasabihin kaibigan niya ako? Hindi niya ba alam na ako first thing na may isip ng tao, eh ako lang yun. Kaya nagalit ako lalo. Nasabi ko, kaya nakaka-expose mo ba lahat-lahat yung phone pinasa mo, diba? Pinost mo, tapos sasabihin mo pa kaibigan ka tayo, hindi ka kita ka muna. Ang message pa sa akin, bahan-bahan niya daw ako. Kahit kung mahal mo ba, hindi mo ipopost yun. Kung mahal mo, alam mo, concern ka sa akin, hindi mo ipopost yun. Kasi sana ako ngayon nag-post, kaya ka naman eh. Pero di ko ginawa. Hindi ako nagpapadalas-dalas ng desisyon, Diyos ko. Naka-18 ko lang po. Puro nga siyang babeng, hindi ko mag-get kasi sabi ko din, eh bakit nagbibiro-biro ka na kahit maputol yung uto? Kasi wala na ako siya sasabihin niya sana kahit maputol yung titi ko. Yung typing sila lang ang babae, hindi ko talaga maintindihan. Kasi kapitilan ko parang nasa bundok yung earphones, wala ko marinig. Kaya nung pag-record niya sa akin na nagsasalita ko, walang audio. Kaya hindi ako nagbabasya, pero deserve niya naman kasi yun. Inunahan niya ako, sino matutuwa doon? Alam ko lalaki siya, sobrang wala akong hindi. Tapos diba ang nangyari, papawala-wala yung account niya, nag-hack siya. Tapos biglang mag-chat sa akin mga friends ko, asan sila, nasa katulad niya pa sa akin na naman sila. Tapos ngayon wala na naman siya. Kanina pag-ising ko yung nahanap ko. Sobrang hindi ko mag-gets. Tapos ang mga post ko doon, hindi naman kung kaibigan ko yun, matatakot naman sana siguro kahit pa paano kaibigan ko nasiraan ako. Binabasa ko yung comment, ano yung mga comment niya. Pero malandi kasi siya, ganun-ganun. Tapos may isa pang nagtanong doon na ano daw natapos ko. Ano sagot ni Nana? Yung relasyon ng vloggers. Di ba naman siya baliw? Di ba bakit pa ako? Para sabihin ko, sige sinaan mo ko para maniwala yung mga tao, hindi ako yun. Pila ko paninira sa akin nun. Hindi ko alam yung about din kina MJ. Wala akong alam. Nagulat na lang ako nagkagulo sila. Sobrang gulat ko kasi nangyari niyan, yung mga kakilala ko, may mga beef sila sa isa't isa. Ginawa lang nila yung, ginawa lang nila yung issue na reason para makagante. Ayun nga, diba? Paano magiging ako si Nana? Eh, minsan inaaway niya ako. Pero sasabihin niya, best friend ko siya. Tapos nag-post pa siya na si ano naman daw yung kakampi niya, yung isa naman daw. At sino pa naghahanap ng kakampi? Sirang ulo ba siya? Okay na guys. So ayun lang. Clarify ko lang ulit na wala akong kahit anong Facebook, TikTok. Kasi in-stock ko yung TikTok. Sobrang daming nagkalat na account ko. Ay, isa pa. Hindi po ako nagpalaglag. Never ako nabuntis. Yung pinos, hindi yung tulong. Hindi yung tulong. Diba nag-work ako, CCA, umiinom ako. Tinamaan ako, in-appendix na ako, ulcer lahat. Tamang-tama na yung kidney ko. Ayun yung makikita sa ultrasound kung titignan nyo ng mabuti. Ayun yung time na hindi ako nakapasok ng kasi sobrang sama ng pakiramdam ko. Hindi ako makaihi lahat. Pero wala akong sakit. Sobrang safe ako. Wala rin akong pinalaglag. Hindi ko naman siguro ayun. So ayun, ito pala. Ito lang masasabi ko account ko na totoo. Itong IG lang na to. And I don't plan on posting naman. Wala. Nananahimik lang ako sa video. Thank you pa din, still. Thank you sa mga nagsasabi ng nice words. Diba? God bless you all. And sa iba naman, hindi ko na alam eh. Wala rin kasi akong sasabihin. Wala na akong gagawin. But thank you. You know, have a nice day. Hindi ko na lang din kasi pangyayarin, hindi labas, na walang makausap. Sobrang yung support system ko na ngayon ng mga friends ko. Mabait lang. Thank you for listening. Tapos ko na yung makeup ko. Tapos babay na. Bye!